Parang kailan lang at nasa ikalabing-siyam na araw na tayo sa buwan ng Disyembre at tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay, tuloy-tuloy lang ang mga gawain na pinagkakaabalahan natin sa paghahanda sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, ating tagapagligtas. Alam ko marami na tayong mga ginagawa na paghahanda. Mayroon tayong mga pagdiriwang gaya ng salo-salo, ah, mga exchange gift, pagpapalitan ng mga regalo, at mga outing at mga pagpapasyal sa mga magagandang lugar. No? Dahil alam natin na palapit na ang Pasko, ngunit dahil sa pagbabago ng ating panahon, hindi natin masyadong madama ang kagandahan ng simoy ng hangin. No? Minsan mainit, minsan malamig naman, pero ibang-iba na talaga ang simoy ng hangin kumpara mo noon at sa ngayon. Mga kaibigan, mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay. Ang ating pagsisikap ay sana maging mabunga ang ating mga ginagawa, lalong-lalo na sa pagpapatuloy na paggawa ng kabutihan. Sa araw na ito, ang ating pagninilay, ang ating ebanghelyo, ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 25. Dito napansin natin na isinalaysay ang mga ginagawa o ang pagtupad ni Zacarias ng kanyang mga tungkulin bilang pari sa templo. Alam natin na si Zacarias at si Elizabeth ay walang anak, no? Dahil sabi sa kasulatan, sila ay baog. At dahil doon sa estado, nagdulot ito ng kahihiyan sa lipunan dahil alam natin na ang paniniwala ng mga Hudyo, pag ang mag-asawa ay walang anak, tinitingnan ito na parang parusa. Posible sa mga hindi magandang ginagawa mula sa Panginoon. At dahil si Zacarias ay napakabuting tao, masigasig siya sa pagtupad ng kanyang tungkulin sa pag-aalay ng mga panalangin sa templo. Sa ating ebanghelyo ngayon, nagpakita sa kanya ang anghel at sinabihan na magalak ka, Zacarias, dahil ang iyong panalangin ay dininig ng Panginoon. Siguro bilang tao si Zacarias ay nakaranas din ng panghihina minsan, pero dahil sa kanyang pananampalataya na napakatibay, pinanindigan niya ito hanggang dumating ang oras na talagang dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin at nagdala ito ng magandang balita na ang kanyang asawa na si Elizabeth, kahit sa kanyang tanda, ay nagdadalang tao pa. Dahil doon si Zacarias ay hindi naniniwala at talagang sinabihan siya ng anghel na dahil sa iyong hindi paniniwala, hindi ka naniniwala, maging pipi ka. So hindi siya nakapagsalita. Pero makita natin na sa ating ebanghelyo, talagang ang Panginoon ay kumikilos sa paraan na minsan hindi natin nauunawaan. Sa ating mga karanasan sa buhay, tayo mismo makapagbigay ng patutuo na sa likod ng ating kahinaan, sa likod ng ating mga pagkukulang, talagang ang Panginoon ay kumikilos sa napakaraming paraan at napakaraming dahilan na tayo mismo ay hindi nakakaunawa. Minsan nagdudulot din ito ng kaguluhan sa ating isipan at nagpapatunay lang na ang karanasan ni Zacarias at ang karanasan din natin ay nagsasabi na ang Panginoon ay napakabuti. Siguro tuloy-tuloy lang tayo mga kapatid sa ating mga adhikain gumawa ng kabutihan. Huwag nating kalimutan na mag-alay ng panalangin palagi. Huwag tayong mawala ng pag-asa na dinggin ng Panginoon ang ating panalangin sa likod ng ating mga kahinaan. Pagdasal natin ang bawat isa, ipagdasal natin ang ating mga kapatid na nangangailangan ng ating mga panalangin, lalong-lalo yung mga nawalan ng pag-asa, lalong-lalo na yung mga nanghihina, lalong-lalo na yung mga nawalan at nawala sa tamang landas. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging masigasig, turuan mo kaming maging tapat, at turuan mo kaming manalangin ng may buong kagalakan
sa likod ng aming kahinaan. Amen.